I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My school ni Koy Koy. Doon po kasi sa school is ano po siya mga ka-business, sarado yung pasirukan doon. So dito kami ngayon, medyo ano to mga ka-business, ayan naghahanap kami. Bilil. Ha? Wala po. TBS. Ay nako, ang hirap po magharap ng malapit-lapit na pasirukan mga kabis, layo pati. Kasi magpapa-enroll na po kami mga kabis. First day of enrollment po ngayon, June 2. Kasi parang ulan pa. Oh, yung langit oh. Ulan na naman to, malakas. Panigurado ako malakas. Ang ulan na to. Dami mga kapag-anak ng Oscar dito. Ay, ganun talaga pa. Hanap-hanap ng Xerox machine. So, wali. Ito ang 150 oh. Ah, yun. Yun naman yung 155. Yun ang Alin? ulo. Yan. Oo. Ah, okay. Ganun pala yun. Okay. Init man, ito lang init. Ha? Init, ito lang init. Kaya nga eh, ang sakit tuloy ng ano. Ang sakit sa balat. Wala namang init. Yung mga pasirox. Dito, uy. Wala. Yan ang XRM. Ha? Pasirukan ito. Saan ka na pasirukan? Hirap tayo sa mga natin. Laming mahanap mga kabis. Ano ba yan? Alam mo, may sumigaw. Daming tindahan. Wala namang mahanap. Mabot ako yung palengke. Ay. Kumahay. Nasaan na? Bakit wali? Tempered glass, wali. Wala talaga pa? Wala yata rito. Ba't dito? Wala man yata rito, eh. Kasi wala rito, malapit dito sa school eh. Yun na nga eh, malapit sa ano. Yun pa yung wala. Dandahan ka lang kahit para ano. Makahanap ako. Daming tindahan. Saan maraming tindahan? Saka naman wali. Ano ba? Saan ka na pasirukan? Yan.
Ito, printing. Ha? Ano mo dito? Ika mga kabis, balikan. So, ayan mga kabis, nakahanap din kami ng paserokan kung saan. Ayan. Pero parang uulan ng mga kabisnes. Eh. Maigim na yung kalangitan. Kailangan kasalangan kasi mga kabisnes. Kailangan mapa-enroll ko na si Kuya ng maaga. Para di na ako mamroblema. Tapos brigada na lang. Next week yata ang brigada kung ako nagkakamali. Pag brigada na lang kami na Timengay. Tapos ito ba? Yun, bukas din. Paano nga kami bukas? Pa-inject. Para kay Kuy-Kuy. Sana lang okay na bukas mga ka-business. Dahil kung wala, babayad na lang talaga ako. Papa-inject ko siya ng magbabayad. Yun lang naman. So, yun. Balikan ko po kayo mga ka-business para doon na kami mamaya-maya sa school. Okay, ano ba sa gilid? Dito na. Ayan, so far mga ka-business, no? Tapos kami magpa-enroll. Saglit lang naman. Naka-enroll na po si Kuy-Kuy. Grade 3 yung na-enrollan po namin is yung dating teacher ni Kia. Tara. Dating teacher po siya ni Kia mga ka-business. Yun. So, uwi na rin po kami. Dahil may importante pa po kami aasikasuhin at malalaman niyo po kung ano po yun mga ka-business namin minamahal. Kung ano ba yun. Ito yung gusto ng viewers na nalala nyo nung nag-ano kami ng motor mga ka-business. Ito yung naantay ng lahat. So, uwi na kami dahil may parating. May parating na bisita. Charot. Dito na lang ako sasakay pa. Oh. Kasi may motor. Oh. May parating po kasi. Mamadali lang din kami mag-enroll. Natawa lang ako dun sa teacher. Kasi ang dal-dal. Mabait po yun na teacher. Yun yung teacher ni Kia nung grade 3. Grade 3 pa siya. Nalala ko po yun eh. Yan yung teacher niya. So far, okay naman. So yan. Uwi na rin po kami mga ka-business namin minamahal. Yan lang po yung mga ganap for today. For today's video. Charot. For today's video. Dito daw. Ano problema? Next week is ano naman po next week? Brigada SL. May brigada kami next week mga ka-business. So, may art materials pa po si Kuy-Kuy doon. Hindi po talaga kasi nabawasan yun kahit isa. Nalala ko lang kasi tinanong ko si Kuy-Kuy eh. Koy, nagamit nyo ba yung Bukoy? Ha? Yung art materials mo na nagamit ba yun? Hindi. Hindi nga yung pinapakilaman ni teacher. Wala siyang pakilaman. Hindi pinagamit mga ka-business. So, gusto kong kuhanin kasi ano po eh, mahal po kasi yun. Galing yun diba sa SM, ma? Opo, lahat po yung laman ng envelope na yun. Siguro kulang-kulang 500 plus mahigit din yun mga ka-business. Yung art materials niya doon. Ano po yan, sponsor po yan galing kay Ate Christy Merced. Yun. Shoutout Ate Christy Merced. No, siya yung nag-sponsor niyan dati last year. Yun sa school supplies ni Kuy-Kuy. Yun sa tumbler niya. Na Aqua Plus. Yun. So, sayang kasi mga kabisnes eh. Ngayon, kailangan ulit nila ng art materials. So, sabi ko, kukuhanin namin dapat ngayon. Kaso sarado po yung classroom. Wala doon yung teacher. So, hanap kami ng siguro pagka next week. Sure yan, sa brigada. Andun yan. So, sa brigada ko kukuhanin yung art materials. Kasi makapal pa yun
color. Basta galing lahat yun sa SM. Kasi yung binigay ng sponsor, binili ko talaga lahat. Pati bag. Opo. Yes, pati bag. Galing yun sa sponsor. So, syempre, hindi ko naman naayaan na masayang yung pinaghirapan ng sponsor natin. Tapos iba ang magkikinabang. Kaya mga ka-business, tama naman ako. Tagal ka lang tama. So, kailangan natin anuin yun mga ka-business. Buhanin. Para ang ating mga gamit ay hindi natin masayang. Ay, hindi masayang. Kasi sayang na sayang talaga. Charot! Yun. Lapit na kami sa bahay. We're heading home. And we're going home. To the place where we belong. Oh, charot. Lapit na kami sa KB House. Ching-ching-ring. Ching-ching-ring. Yun, tika namin kayo mga abis. Dito na po kami. So, ayun o, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Karugtong lang po ito ng vlog namin na tawag dito. Yung nagpa-enroll si Koy Koy mga ka-business. Ayun, so far, na-enroll naman siya mga ka-business at hindi naman po siya hindi naman po siya pinabasa na natawa lang din ako kasi sabi dun sa school. Sabi nung di ko alam kung teacher ba yun or sabi niya, marunong ka bang magbasa? Sumagot ako, opo, marunong ako. Marunong po yan magbasa. Sabi niya, dapat marunong magbasa kasi hindi nakakapasa ang bata pag hindi nakakapagbasa, ganyan. Sabi ko, try niyo po pabasahin, sir. Para po malaman niyo kung marunong po ba talagang magbasa o hindi. Tapos tinignan niya yung card ni Koy Koy. Sabi niya, okay, ano pala to, ganyan. Kasi wala naman po kasing si Koy Koy. Walang line of 7. Okay naman yung grades niya so far. Alam niyo ba kahapon nga mga kabis, hindi ko nga lang nakuha na ng camera kahapon. Yung sobrang saya ni ate kahapon kasi may nakuhang, di ba nandun kami kila Tatay Franco, mga ka-business. Doon ka na muna, doon na anak. Doon na. Kasi wala kang wala kang short. Yung nga, nakakuha ng bato kapon si Koy Koy. Tapos, sabi niya, mama ka-business, anong bato po ito? May gold po ba ito? Ganun siya, tawa kami ng tawa. Tapos, sabi natin, dali natin na kasi i-search natin. Yun, pinicture ni ate, sinearch niya sa Google. Si Koy Koy yung pinabasa niya. Alam niyo yung tuwang-tuwa kami mga kabisnes, lalo na si ate talaga. Tuwang-tuwa siya kasi ang bilis ni Koy Koy magbasa, English pati yun. Tuwang-tuwa si ate. As in, hinalikan niya talaga, I love you, nak. Sabi natin, I love you talaga, nak. Galing-galing naman ang Koy Koy namin. Ganon si ate. Saya niya lang kasi ang bilis ni Koy Koy magbasa. At hindi ko, kahit ako na nanay, hindi ko in-expect yun. Na ang bilis niya nang magbasa mga kabisnes, lalo na English. Ang bilis niya nang magbasa, kaya tuwang-tuwa si ate. So, yun. At least successful na yung na-enroll na. Waiting na lang kami na mag-brigada. Antay na lang ako mag-brigada mga ka-business kasi mag-brigada kami siguro next week yata. Or this week ba? Next week pala mga ka-business. Yun yung brigada nila. So, pupunta kami. Tapos, asikaso na lang din kami ng asikasuin na rin namin yung gamit sa school. Kasi syempre magpapasukan na. Marami na namang maraming kailanganin. Basta yun nga yung school supplies. Yung ni Koy Koy is art materials. Kung pwede ko pang kuhanin ko mga kabisnes kasi sayang. Hindi kasi talaga nagamit yun. At pricey kasi siya, medyo pricey mga kabisnes dahil SM namin nabili yun. Higit sa lahat, kasi siya tawag dito, galing kasi yun sa sponsor. Syempre, kailangan nating pahalagaan yung mga bagay na yun, lalo na pinaghirapan yun ng kababayan natin, lalo na nagbigay po nun ni si Ate Christy Merced pang school supplies ni Koy Koy. Yun, nagpadala kasi. Bakit pa?
tao ng ganito. Ha? Mga tao ng ganito. Yan o. Grabe siya. Ito ko ngayon ang ano. Ano? Pinasungkit niya daw mga ano doon. Mga... Ano? Ano? Yan talaga ang mga tao. Kaya kailangan talaga may aso dito. Dito pa. Tama yung sabi ni ate, kailangan talaga may aso dito mga ka-business. Kasi, ayan, mostly talaga mga ka-business, no? Yung umaakyat dito, dyan dumadaan sa puno. So, pagdaan dyan sa puno, umatik yan dito sa may bubong, makakaakyat yan dun sa pinakataas. Yun yung dapat naming ano, mga ka-business. Kaya kailangan talaga may aso dito. Kasi at least, pag may aso, mapapansin namin pag may ibang tao. Kasi ito naman si Bongga, natahol naman siya pagka hindi niya kilala. Nagiging ano siya, na-stress siya, may stress siya pagka hindi niya kilala yung taong pumupunta or nakaka-ano niya, mga ka-business. So, yun no, balik tayo rin mga ka-business. Ayun nga, pinaghirapan yun eh. Thank you nga pala kay Ate Christine Merced, no? Siya yung nag-sponsor dati kay Kuy Kuy ng school supplies. Yun yung ikinaano ko mga ka-business. Ang gusto kong pahalagahan talaga. Kasi pinaghirapan yun ng kababayan natin, di ba? Alam nga namang basta-basta ko na lang baliwalain yun. Kung tutusin yung gamit na yun, nasa 500 plus pa yun mga ka-business. Kasi 500 plus to 1K siguro. Kasi madami kasing laman yun. Art materials po yun na merong crayons, roller, yung envelope pa nun, mahalang envelope nun. Tapos, bond paper, Manila paper, colored papers. Basta maraming laman yun. Hindi talaga nagamit ni Kuy Kuy. Kasi tuwing ewan ko, ba't hindi pinagapagamit ng teacher? Sabi kasi dalhin sa school, dahil doon na daw para pagkakailangan nila ng art materials, automatic na doon. Ang nangyari, dinala nga ni Kuy Kuy, hindi naman pinagamit. So, kukuhanin ko na lang mga kabisnes, kasi sayang yun eh. Diba? Ang gusto ko lang din, kahit paano makatipid sa darating na pasukan, at isang kailangan ko na lang bilhin is notebooks at tape, papel. Kasi meron pa naman siyang bag. Okay pa naman yung bag niya. Tsaka kailangan ko na rin ng bago niyang uniform. So, yun, marami akong gagastusin this month. Kailangan ng bagong uniform, ganyan. Kaya, yun, para makatipid-tipid konti, kuhanin ko talaga yun para hindi na lang ako bibili ng pang-art materials ni Kuy Kuy. So, yun lang na mga kabisnes. At tsaka, regarding nga po pala dun sa nagpa-inject si Kuy Kuy, ang daming nainis. Ang daming nagalit. Sabi nung isa, nakakainis kayo mag-asawa, parang wala kayong pakiramdam, masakit yan, sana kayo na lang ang na-injectan nun. Yan, sabi niya. Sabi ko nga, sana nga kami na lang. No? Sana nga kami na lang. Huwag na yung bata. Pasintabi po sa iyo, ma'am, no? Hindi na po ako magbabanggit ng name. Siguro kasi naawa siya kay Kuy Kuy. Naiintindihan ko naman po yun. Gusto ko lang din ipaliwanag yung side namin ni Bay, no? Unang-una po, ako, sa totoo lang, simula po nung baby pa si Kuy Kuy, pag tuwing nagpapa-immunize kami, si Bay po talaga ang humahawa kay Kuy Kuy. Hindi ko po kasi kayang tignan or hindi ko kayang hawakan yung anak ko pag ini-injikan. Talagang nasasaktan ako. Baby pa lang po si Kuy Kuy. Alam po yan ni Bay. Si Bay mismo, pag pumupunta kami sa nagpapa-immunize kami, lalo na pag schedule namin, tapos may trabaho siya, hindi yan pumapasok pag schedule lang immunize ni Kuy Kuy kasi siya yung pinapahawak ko. Hindi ko kaya mga ka-business, nakikita yung ganun, lalo na baby pa nung si Kuy Kuy. Hindi ko talaga kaya. Maiiyak lang ako, nasasakta ako parang ako yung tinutusok pagka ganun. Kaya hindi ko ginagawa namin noon, magkasama kami pupunta sa center. Pupunta sa center, tapos
ako lang yung maglilista doon, ako yung mag-ano. Pero pagka time na ng injection, pag turn na ni Koy Koy, si Bay na ang nakahawak, hindi na ako. Ganon yun mga ka-business. Tapos, yung nangyari dun sa injection, kaya naman kami ganon kay Koy Koy. Kasi kilala namin yung anak namin mga ka-business. Alam namin ugali ni Koy Koy. Pag nanglambot kami, at pag i-comfort namin siya ng, kasi ako hindi ko ano yun, kaya hindi ko talaga inaano si Koy Koy kasi although naka-harap yung camera, tawa ko ng tawa, pero dipinsa hindi ako nakatingin doon mga ka-business, hindi ako ano, kasi talagang parang ako yung nasasaktan. Hindi ko talaga kasi kaya hindi ko kaya ganun. Tapos kaya kami ganun talaga kay Koy Koy kasi pag nanglambot kami at i-comfort namin siya na i-comfort, lalo yung hindi papayag magpa-inject. Kami ang mas nakakakilala sa anak namin. Alam namin ugali ng batang yan. Na pag, yung sa Bisaya pa, maglangi-langion na mo siya, lambing-lambingin namin, tapos para magpa-edit, hindi yun papayag, lalo mga kabisnes, talagang aayaw at aayaw yun. Kaya nga naging matigas kami, nagmamatigas kami, para pumayag. Sabi yung makit yan. Ha? Pa? Kaya, benefit na siya. Bakit na siya? Kaya ba yan? Tapos sinusumpit yung foods. Bakit na siya binibidyo? Eh, syempre, paano pagka may umakyat dito? Diba? Tapos ano sabi mo? Ano sabi mo? Di nga, ano nga? Ano sinagot mo? Kasi nga mga kabisis, no? Umiiwas talaga kami sa mga ano kasi di natin alam kasi ang panahon ngayon eh. So, delikado mga kabisnes. Tapos nangunguha sila dyan, hindi naman sa kanila. Kami, umiiwas kami na, nandyan pa ba? Nandyan pa? Ba't kasi nag-ano? Once na kasi nanakawan dito mga kabisnes eh. Kaya talagang dapat maging aware tayo, di ba? Maging aware tayo sa ganung bagay. So yun, balik muna tayo saglit mga kabisnes, no? Yun na nga. So nagmamatigas lang kami para talagang pumayag. Kaya sana wag nyo rin kami husgang mag-asawa kung bakit ginano namin si Pipi. Kasi kami mismo magulang. Kami mismo nakakaalam ng pag-uugali ng anak namin. Hindi naman kami gaganon kung alam namin na ano, kung pwede naman talaga namin lambingin para pumayag. Ayaw nga nun, pagka ganon, pag naging malambot kami, hindi talaga papayag yun. Lalo yung ano, sisigaw. Lalo yung magwawala. Kaya yun, pasensyahan nyo na kung ganon man yung ano namin. Ano namin sa anak namin. Sa yun lang ano ko, kami ang mas tigita nakakakilala sa bata, sa anak namin. Alam namin yung kung paano namin anuhin yung anak namin, no? Although talagang nasasaktan ako mga kabisnes, kaya nga sabi ko sana ako na lang. Sana kami na lang. Hindi na yung anak namin. 'Di ba? Yun lang naman yun mga kabisnes. So, ilan ba yan sila umakyat dyan? Mga kabisnes, oh. Ano, may paa. Nakikita niyo ba mga kabisnes? Ayan, no? Hindi ka lang din talaga lubos maisip kung may mga ganitong klaseng tao, no, mga kabisnes. Kasi, ano kasi yan mga kabisnes, kami talaga dito umiiwas. Kasi dati na, yun nga, nabagit ko na rin naman dati na nawalan ng aircon dito. Mahirap kasi basta-basta magtiwala mga kabisnes eh. No, hindi natin alam kung bakit umakyat o baka nagmamasid-masid. Siyempre, pag ano nito, pag dito sa pinakataas nito is
Bubong na po eh, bubong na. Ano naman ang kilikili ko ay. Bubong na po mga kabisnes eh. Mabilis na lang umakyat lalo na pagka na rito sa nakasampa na sa puno. Pwede nang diretso akyatin yung mga kabisnes. Kaya yun yung mahirap. Yung mga inaano mo pa, basa pa. Yung kahapon kaya ako kasi nahulog, basa. Dapat dun mo na lang muna inilagay para matuyo kasi naka naman yan. Umog. So, ayun, at least naipaliwanag ko na rin yung side namin, mga ka-business. At, opo, pina-injikan din po talaga namin si Kuy Kuy. Siniguro po namin yun. Nung nakaraan lang, hindi na kami nagpilit na pumila. So, sabi ko, bukas na lang, babalik na tayo bukas. Dapat pipila kami ng maaga. Pero naisip ko kasi, kung pipila pa kami ng maaga, sobrang hirap. At saka importante kasi dahil nga, 7 days, 7 days, simula nung makalmot or makagat yung, dapat 7 days nun is, ma-NG ka na agad siya. Just yan naman nagawa namin. So, yun, balik ulit sa 6, tapos sa 10. Yun. Basta sa akin, importante na NG kan si Kuy Kuy. Ibali nang mabash, basta ang importante na ko yung anak ko. Napilit ko. Pilit ko. Kasi talaga, di ba kung magpapa-NG ka, dapat hindi mo yung lakas mo para hindi di ba ka mangusog ba? Hindi ka gaganon, yung parang maninigas ka. Kasi siya pagka, pinapatigas niya yung katawan niya, which is mali. Hindi dapat ganun pagka nagpapa-injection. Hindi dapat ganun. So, yun lang po mga ka-business. At least nalinaw ko na po ang lahat, Maging lang tayo mga ka-business, maging panatag lang tayo. At ako na panatag naman ako, although parang akong nawala ng lakas talaga nun. Pero ngayon panatag naman ako, okay na. Yun ang importante doon mga ka-business. So, ayun po maglalambing po kami mga ka-business. Sana po supportan natin unang-una. Ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, syempre po ang channel po ng mga kagwangs, mga ka-business. Please po supportahan natin. Mrs. KB official din po mga kabisnes, supportahan natin. At medyo kagwang official, Editor Darrell official, at syempre Vera Andito official mga kabisnes, yun, supportahan natin. At ganoon na rin po channel po ni Itamix Vlog or Lindo Official Vlog, Pretty Mind TV, Blissful Balance, at syempre ang channel po ng mga reactors mga kabisnes, yun, supportahan po natin. At sa lahat po ng viewers, viewers, subscribers na syempre walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa amin, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga nanonood po ng video namin at tinatapos po, thank you so much po sa inyo. At sa lahat din po ng mga sponsors namin na mula noon hanggang ngayon, walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa amin. Asan si Buknoy? Walang sawang sumusuporta at nagmamahal at buong-buo yung tiwala mula noon hanggang ngayon sa amin. Lahat sa buong ka-business family. Ayun. Thank you so much po and always birabanat lang po tayo mga ka-business. Birabanat, todo-todo. Yung todo-todo kay Mrs. Ka-business po yan. Bira kay Kuya, banat kay Paps, todo-todo kay Mrs. Ka-business yan. Ay, dagdag ko lang din po pala mga ka-business kasi may isa akong nabasang comment. Sabi niya, para ka naman hindi nanay, ang tigas ng puso mo. Dapat kasi hawakan mo yung anak mo kaya niyakap mo. Wow! Super wow! Napawaw ako sa comment na to. Sabi niya, ang tigas ng puso mo. Para daw kung hindi nanay. Diyos mio Marimar, questionin mo na lahat. Huwag lang yung pagiging nanay ko sa anak ko, ma'am. Huwag na huwag yung pagiging nanay ko sa anak ko. Hindi mo alam kung paano ko nagpipigil doon. Hindi mo alam kung paano yung takot ko. Hindi ba napanood nung pag-uwi namin para akong walang lakas, parang ako yung na-injikan kasi talagang ako yung parang drain ako na parang wala akong lakas. Kasi yun dala ng stress, ng yung pag-alala, takot. Hindi nyo alam yung pakiramdam na gano'n kasi wala kayo sa kalagayan ko. At higit sa lahat, talagang takot ako makita yung anak ko na nasasaktan.
pag yan nga pinapalo, ako nga ang naiiyak eh. Ako nga ang umiiyak. Ako yung namamalo sa anak ko. Pero ako pa yung umiiyak. Kasi hindi ko gustong paluin yung anak ko at higit sa lahat, ayoko nakikita nasasaktan yung anak ko. Wala ka sa posisyon, ma'am, para questionin yung pagiging nanay ko tapos sasabihin mo matigas ang tigas ng puso ko. Hindi porket ginaganon ko yung anak ko, matigas na yung puso ko. Ako, nanay, kami na magulang ang mas nakakakilala sa anak namin. Alam ko kung paano ko mapapaano yung anak ko, mapapasunod yung anak ko. Sa ganoong paraan ko lang mapapasunod si Kuy Kuy. Dahil kung magpapaklambot ako, mas lalo kaming mahihirapang mapa-inject yung bata. Kailangan namin magbatigas para matakot siya na magalit kami. Kailangan kong gawin yun. Kahit sobrang hirap, kailangan kong gawin yun bilang nanay. Kaya wala po kayo sa posisyon, ma'am, para questionin yung pagiging nanay ko. Pwede nyo sabihin na, yung sabihin nyo na, tama naman yung sabihin nyo, ano ba yan, Junjun, ganyan, ganyan. Pero yung sasabihin mong, para kang hindi nanay, yung, mine-question mo na yung pagiging magulang ko yung pagiging nanay ko. Doon ako na-offend. Doon ako parang nainis, or bakit yung pagiging nanay ko, hindi mo pa nga alam yung hindi mo pa nga alam yung side ko, kung bakit ko ginawa yun, kung bakit ganun kami kay Kuy Kuy. No, hindi mo alam. So, ang sa akin, nag-judge ka na agad, nag-jump into conclusion ka na agad. Which is, yun naman din ang mali nyo po. Nag-jump into conclusion kayo without asking. Dapat tanong na kayo, bakit ganyan yung pamamaraan mo, Junjun? Dapat siguro ganun, mas okay pa yun eh. Kaysa naman sabihin mong, para kang hindi nanay, ang tigas ng puso mo, wow, ang sakit naman po nun. Kailan naging matigas yung puso ko? Alambot ka ng puso ko sa mga tapos, kahit nga yung mga taong galit na galit, mga nakakaaway namin or alam niyo yun, yung nagawa namin ng mali, hindi nga ako nagtanim ng galit o sama ng loob eh. Yung mga alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko, pero hindi nga kami nagtatanim ng galit eh. Para sa akin, kaya nga kami nanahimik. Wala na sa amin yun, okay na yun. Kung ano man ang mangyayari eh, bahala ng Panginoong Diyos doon. Basta kami, masaya. Yung puso namin walang galit, walang puot. Yun. Tapos sasabihin, ang tigas ng puso. Wow, sana all matigas ang puso. Yun lang naman, sana wag tayong mag-jump into conclusion agad-agad. No? Wag tayong mahusga nang hindi nyo na pa naman po alam kung bakit. At kung ano yung rason. Bakit ganon? No? Kahapon nga, kung alam nyo lang, kahapon, halos ayaw ni Kuy pumunta doon. Nung isang araw pa yan siya, iyak siya ng iyak. Kasi ayaw niya na. Pero nagmamatigas ako. Sabi ko sa'yo, gusto mong mamatay? Sabi ko sa kanya. Gusto mo pinakita ko sa kanya yung video. Kahit pinakita ko pa yung video, mga kabisis, ayaw niya pa rin. Imagine niyo yan. So, bilang magulang para mapapayag siya, kailangan maging stricto ka. Stick ka sa pagiging stricto. Pero, sa ganung bagay lang naman. Pagka hindi naman eh. Kung hindi lang naman kailangan, ba't ka magpapaka-stricto? Ba't ka magpapaka-ano, di ba? Sa ganung lang sitwasyon, mga kabisnes, kailangan. Yun lang naman, inano ko lang ulit kasi bago ko na nabasa ko lang bigla ba, tsaka parang nasaktan lang din ako na ginajudge nyo na naman yung ginajudge nyo na naman yung pagiging namin, magulang, lalo na yung pagiging nanay ko. Yun yung masakit lalo na sa mga nanay na katulad ko, no. Alam ko, nakaka-relate dyan yung mga magulang na pilit, ayun nga, nahuhusgahan yung pagiging magulang natin, yung pagiging nanay. Paikot-ikot yung salita ko, no. Pasensya na mga kabisnes. Ayun, yun lang naman, klinaro ko lang. So, ayan na mga kabisnes, galing kaming school ulit. At nakuha na namin yung
art materials. Diyos ko, Marimar. Tignan po mga... Ang natira, tingnan nyo mga kabisnes. Ano yan, ma? Ito, ano ba to? Ano yan? Colored paper. Wag mo itong anuhin kasi colored paper to. Ito, colored paper. Tapos ito po mga ka-business. Ito ang pinagtataka ko. Ilagay mo dyan, ilagay mo. Magagamit mo pa kasi to. Hindi ko lang alam mga ka-business no kung bakit sira to. So, tingnan nyo, hindi pa siya nagamit. Ang pinagtataka ko, yan mo na yan dyan ko. Hindi ko naman magamit pala tong ano niya, ito. Kasi, hindi ko alam bakit nasira at nawala na yung ibang mga gamit katulad ng roller. Ito ang itabi mo na ganun, ganun mo na lang, balik mo. Nawala na yung ruler, mga Manila paper, bond paper, gunting, crayons. Kasi marami kasi yan mga kabisnes. Kompleto kasi yung gamit niya last year. Kinumpleto ko talaga yan. So, nagtaka lang ako, bakit yan na lang yung natira. Tapos sira pa yung envelope. So, ibig sabihin, Koy, magsabi ka ng totoo, nagamit nyo ba yan o hindi? Ha? Nagamit mo ba yan? Hindi. Hindi niya talaga yan nagamit mga kabisnes. Ang ginagamit lang namin, ang nasa bag namin. Oh, yun na nga, kasi ang alam ko kasi, si Koy kasi, iba yung crayons niya rito sa ano, Crayola pa naman na Crayola talaga yung makabis. Na nakalagay pati sa, di ba lagayan, Koy? Oo. Di ba nilipat ko yung sa ano, yung lagayan talaga na ano, hindi sa karton. Bumili akong lagayan, di ba? Bumili kasi akong lagayan mga kabisnes na, para plastic siya na lagayan ng crayons. Ito box, di ba yun, ma? Oo. Wala na. Nasaan? Hindi ko lang pwede. Yun yung inaano ko mga kabisnes na wala. Kasi at doon ko na yan nakuha sa may gilid na ng CR yung gamit niya. Ang ano ko pa naman, kasi sinabi ko, ang chat ko sa teacher, kuhanin ko sana yung art materials si Kuy kasi nga hindi naman nagamit. Buong akala ko talaga, kumpleto pa. Yun pala, hindi. Siguro, ginamit ng teacher. Wala namang ibang gagamit nun mga kabisnes dahil... Oh, may anak rin yung teacher na. May anak rin ang teacher eh. Abang ko. Ayaw ko na din magsalita ng ano pa man, pero nakakadismaya lang. Kasi sana, magagamit pa nung bata. Gusto kasi nga... mapahalagaan kasi okay lang sana kung binili ko lang yun kung sa sarili kong pera, kaya lang ang pinapahalagaan ko kasi dun mga kabisnes, hindi kasi galing sa akin yung pera, galing yun sa sponsor. Ayoko naman na magamit na masayang yung binigay ng sponsor kasi ano gusto niya kasi yun si Kuy dati talaga, hanggang ngayon naman gusto niya mahal niya si Kuy. Shoutout Ate Christy. Nakakadismaya lang, pinaghirapan ng tao yung pinambili dyan. Tapos, yun ang nangyari, wala. Nahulog lang sa wala. Yung sa ano. Nakaka-disappoint. Kadismaya mga kabis. Pero okay lang yan. Paano, may natira naman. Yan na lang hindi ko bibilin kasi kailangan pa rin siya ng ganyan. At bibili na lang ulit ng panibagong envelope. Ay, ang mahal pa ng envelope na yan. Nabili ko sa talagang nangihinayang ako mga kabisnes. Nangihinayang talaga ako. Ay. Sayang ba? Nagmamadali pa kami pumunta sa school. Ligo ako. So, yun maaabutan. Pero okay lang yan. Birabalat lang palagi tayo mga kabisnes. Okay lang yan. Ate Christy, pasensya ka na. Ito yung pinaghirapan mo. Hindi ko alam kung saan napunta yung ibang gamit niyan. Diba yung iba ano lang, hindi nakuhanan? Diba? Hindi, may natira pa sa kanila yung mga eraser. Pero sa akin, ano na lang. Sa'yo, yan ang hindi ko alam. Kasi maganda kasi yun eh. Nakakainis. Ang ganda-ganda nung lagayan niya. Kompleto. Ay, naku. Ewan ko. Hindi ako na magsalita. Yun lang mga kabisnes. In-update ko lang. Sinabay ko na rito sa upload. Kasi sinabay ko na dito. Ano ba yan?
Sinabay ko na nga lang dito sa pagpapa-enroll. Although late na to, ipapatch up ko na lang din. So yun lang po mga ka-business, no, update lang. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Din, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa Din, Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Din, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
kayo magbabago. Bira!